Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krista o Ina. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hindi ko alam kung paniniwalaan ba ninyo o hindi. Pero saksing buhay ako na nagpapatunay na totoo ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ibabahagi ko. Bago ninyo ako husgahan, gusto kong pakinggan niyo muna ang kwentong ito. Natiyak kapupulutan niyo ng aral. Bagamat walang eksaktong taon ay matagal na panahon na naganap ito. Sa isang liblib na lugar sa parte ng Kabisayaan. Nang mga panahong yun ay bata pa lamang ako. Ulila na ako sa mga magulang. Bago pa man sila masawi o bawian ng buhay ay tinutugis kami ng mga taong naninirahan sa baryong kinatitirahan namin noon. At aaminin kong dahil yon sa kasamaan ng aking mga magulang, na noon ay lingid pa sa aking kaalaman. Ang buong akala ko kasi normal lamang ang pamumuhay namin gaya ng ibang tao. Bagamat malayo sa mga kapitbahay ay ang nasa isipan ko noon, namumuhay kami ng matiwasay. Pero nang suguri ng bahay na tinitirahan namin ng mga taong galit na galit at sinasabihan kami ng mga itong pamilya ng mga aswang at mamamatay tao, doon ko pa lamang lubusang napagtantong may kakaiba nga sa pamilyang pinagmulan ko. Nang araw ko na yun din na pag-alamang pumapatay at nambibiktima ng mga inosenteng tao ang mga magulang ko para lang sa pang-araw-araw naming pagkain. Nang sugurin at tugisin kami ng mga residenteng nakatira sa lugar, nasawi ang mga magulang ko nun. Mabuti na lang at nakapagtago ako bago pa man mapaslang ng mga tao ang mga magulang ko. Kaya't sa kabutihang palad ay nakaligtas ako nun. Magmula noon ay namuhay na akong kasama ang isang matandang babaeng kumukup sa akin sa gitna ng kabundukan at pilit na itiyatago ko ang aking tunay na pagkatao. Bumababa lamang kami ng bundok kapag may mga kailangan ako at sa tuwing ibebenta ang mga pananim naming gulay at kamote. Sa pagdaan ng panahon ay namuhay naman ako ng matiwasay kahit na malayo sa kabiasnan. Natuto din akong magbasa at magsulat ng sa akin lang. Nung nagdalaga na ako ay mas lumawak pa ang pag-iisip at pagnanais kong mabuhay kasama ang ibang mga normal na tao. Umaasa ako noon na may itatago ko ng mabuti ang aking tunay na pagkatao. Maski ako ay kinamumuhian at ayoko ang ganitong katauhan. Wala akong ibang nais kundi ang maging isang normal na tao at nagagawa ang mga nais nila nang walang ibang nanguhusga. Wala akong balak ipagpatuloy ang pagiging aswang ng lahi namin at sakta ng sinuman. Pero dahil nga nasa dugo ko ito, hindi ko maiwasang matakam sa dugo at namang loob ng tao. Magpaganon pa man dahil sa kagustuhan ko maging normal, tanging namang loob ng hayop lamang ang mga kinakain ko. Katulad ng aso, pusa, pato, manok, at ibang hayop na makikita ko tuwing sinusumpong ako ng pagkaaswang. Mahirap man sa umpisa dahil nakasanayan kong kumain ng lamang loob ng tao nung nabubuhay pa ang aking mga magulang. Pero pinilit ko ang sariling pandirihan ng laman at dugo nun. Iniisip ko na lamang na magkakasakit ako tuwing pumapasok sa isipan ko na mangbiktima ng mga inosente. Ayoko din talagang matulad sa mga magulang kong tinugis na mga tao at pinagtulungang patayin. Sa tuwing nakakaamoy naman ako ng mabangong buntis at sanggol, ako na mismang umiiwas. Kahit na sinasabi ng karamihang mailap ako sa mga tao ay hinahayaan ko na lamang ang mga ito. Ang mahalaga sa akin ay makaiwas ako sa tukso ng laman. Nang nasa tamang edad na ako at binawian na ng buhay ang taong kumupup sa akin, namasukan ako bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Tinanggap nila ako at wala namang naging problema. Ginawa ko lamang ng mabuti ang trabahong nakaatang sa akin noon. Maaga akong gumigising para ipaganda ang mga amo ko ng almusal at tulungan ng kanilang nag-iisang anak na maganda para sa pagpasok sa paaralan. Nga pala, itago na lamang po natin sa pangalang Ella ang nag-iisang anak ng mga amo ko. Alam niyo Sir Seth, kabaliktaran si Ella sa lahat ng mga napapanood ko sa palabas, na kapag nag-iisang anak lang ay laki sa layo at sutil. Mabait ito, mapagkumbaba at palakaibigan.
Naging malapit kami sa isa't isa at sa akin niya kinikwento ang mga nangyari sa kanyang araw pagka-uwi galing paaralan. Kahit na bago pa lang akong naninilbihan sa kanila, naging malapit na agad ako dahil sa magandang pakikitungo nila. Nang nagsialisan na ang mga amo ko ay naiwan ako sa mansyong kinatitirahan ng mga ito para gawin na ang trabahong nakaatas sa akin. Maglinis, mamalengke, magluto, pagsapit ng hapunan. Sa laki ng bahay na ito ay nag-iisang kasambahay lamang ako. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko na din inusisa pa mga amo ko. Dahil para sa akin ay mas mabuti na rin ang ganon dahil hindi din naman ako marunong makisalamuha sa ibang tao. At mas gusto ko mag-isa. Simula nang makaalis sa mga amo ko ay panay lamang ang linis ko. Hindi naman sila mahigpit pagdating sa mga pagkain at masasabi kong talagang mababait sila. Nang sasapit ng 4:00 ay agad na akong naghahanda para magtungo sa palengke para mamili. Pagkarating naman sa pamilihan ay nag-umpisa na akong mamili ng mga kakailanganin ko para sa punan ng mga amo ko. Habang kinukumpleto ko ang mga sangkap na lulutuin, bigla na lang may bumangga sa akin at tumama ako sa tray na naglalaman ng bawang. Napaupo ako sa sakit, lalo na nang malaglagan ako noon ng mga bawang. Para sa mga katulad ko, parang may allergy po kami, kaya naman medyo nasaktan at nainitan ako noon. Hindi ko pinahalata at mabilis kong kinuha ang lalagyan ng aking pinamili na nagkalat sa lapag. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Paghingi ng pasensya ng tao. Nang tingalain ko at tingnan yon ay isang lalaki na matangkad at may pagkamistiso. Nakasuot ito ng puting mahabang manggas sa pang-itaas na damit at may iilang nakasabit sa kanyang leeg na parang anting-anting. Nang iniabot niya ang kanyang kamay para tulungan akong makatayo ay nakita ko sa mga daliri niya. May mga singsing itong suot pero hindi kagaya ng mga simpleng singsing na pangkasal o pangkaraniwan lang. Isa yung singsing na ginagamit ng mga albularyo at manggagamot o yung mga tinatawag na manunugis na mga kauri ko. Sinabi kong walang anuman. Sabi ko mag-ingat na lang sa susunod. Hindi ko na tinangkapang abutin ang kamay niya dahil tiyak kong malalaman niya ang tunay na katauhan ko. Dali-dali na akong tumayo at naglakad papalayo. Hindi ko kinaya ang presensyang nakapaligid sa kanya. Lalo na't mag-atitig niyang para bang kinikilatis ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, may kakayanan ng isang tulad niya na kumilatis ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na gaya ko. Matapos kong mamili ay nagmadali na rin akong umuwi. Ingat na ingat pa akong makasalubong ulit ang lalaking nakabangga sa akin. Nang makauwi na ako sa mansyon ay ginawa ko ang mga dapat kong gawin. Hanggang sa matapos na kaming lahat na kumain. Nang matutulog na sana ako ay bigla akong nakaamoy ng napakabangong amoy na parang may hinog na langka sa paligid ko. Makailang ulit ko pa itong nilangha pa talagang hindi nawawala ang amoy sa paligid ko noon. Inisip ko na lamang na baka may dumaang buntis sa labas ng bahay. Kung kaya't ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Isa pa, hanggang amoy lang naman ako at kapag pinagtuunan ko ito ng pansin kakalam lang ang sikmura ko. Habang nagmumuni-muni ay naalala kong hindi ko pala kinakamusta si Ella. Kumain din kasi kami ay napakailap niya at hindi pa nga na tinatapos ang pagkain niya at nagtungo agad ito sa silid niya. Kaya naman naisip kong magtungo sa silid nito. Tiyak akong may mga nakakaaliw na naman ulit itong kwento. Ipinagtimpla ko muna ito ng maiinom bago ako nagtungo sa silid niya. Ella, tulog ka ba? Si Chris na to. May dala akong maiinom mo. Tawag ko sa kanya. Nang makarating ako sa may pinto niya. Habang hinihintay ko ang pagtugon nito ay mas lalo pang lumakas ang samyong naaamoy ko. Napakabango nun. At nag-uumpisa ng kumalamang sikmura ko. Napahawak na lamang ako ng mahigpit sa basong dala ko. Nang marinig kong sinabi niya na bukas umano yon. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid niya at pumasok ako. Tinanong ko siya kung kamusta yung araw niya. Nakwentuhan niya naman ako. Nakangiti ako nun. Saka inilapag sa maliit na mesang nasa tabi ng higaan niyang dala kong maiinom.
Pero sa ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi siya interesado sa sinabi ko. Tinanong ko siya kung may nangyari ba. Malungkot itong tumugon na may tiwala daw siya sa akin. Mangako daw ako na sa aming dalawa lamang ang sasabihin niya. Siyempre nangako ako. Doon niya sinabi na kung naaalala ko daw yung kwento niya tungkol sa sikretong nobyo niya. Nabuntis daw siya. Malungkot ang umpisa niya. Kasunod doon ay nakita ko ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha niya. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya noon. Kinakabahan ako. Dahil kahit na sabihin ko pang iiwasan ko siya ay baka hindi ko yun magawa. Kaya pala bangong-bango ako noon. Kaya pala parang nagugutom ako. Buntis pala ito. Napakahirap pigilan nun, Sir Seth. Isa pa, magkasama kami sa iisang bahay at paano ko siya iiwasang gayong malapit kami sa isa't isa. Grabe ang pagkabog ng dibdib ko ng mga sandaling yon. At pakiwari ko'y nasa harap ko na mismo ang demonyong matagal ko nang tinatakasan. Pinilit kong ikalma ang sarili. Hindi ako kumibo sa sinabi niya. Sinabi nito na wag ko daw siyang ilaglag sa mga magulang niya. Baka palayasin naman siya kapag nalaman nila ito. Baka patayin siya. Sinabi ko naman na ipaalam niya na lang sa kanila kasi hindi pwedeng ilihim yun eh. Sabi niya natatakot daw siya na baka itakwil nila. Tinanong ko sa kanya kung nasaan ang nobyo niya. Kailangan siyang panagutan nun. Hindi siya nakapagsalita kaya agad rumihistro sa isipan kong hindi siya papanagutan ng magaling niyang nobyo. Masyado pang bata si Ella para mabuntis ng mga panahong yon. Nasa edad 16 anyos pa lamang ito. Nag-aaral pa. Nang hindi niya ako tuluyang sinagot ay sinabihan ko na siyang magpahinga na muna. Bigyan niya muna ng panahon ng sarili niya makapag-isip-isip para sa mga bagay na dapat niyang gawin. Nagpaalam na rin akong matutulog na dahil maaga pa akong magtatrabaho kinabukasan. Kahit na ang totoo niya na iniisip ko kung paano ako makakaiwas. Gayong nagdadalang tao ito. Kinabukasan maaga pa lang, pinagsilbihan ko na yung mga amo ko. Pinilit kong kumilos ng maayos kahit na nag-umpisa na akong matakam ulit sa naaamoy ko kay Ella. Kaya naman, hindi ko gaanong kinakausap yon. Naging malamig ang pakikitungo ko sa kanya ng ilang linggo para makaiwas ako. Hanggang sa isang gabi, inutusan ako ng amo kong babae na dalan si Ella ng gatas sa kwarto. Tatanggi pa sana ako pero ang kanyang ama na mismo ang nagutos nun. Nang makarating ako sa silid niya, binuksan ko ang pinto ng kwarto niya at nagmadaling inilapag sa mesa ang gatas. Mabilis din akong nagpaalam na lalabas na. Pero bago pa man ako makarating sa may pinto ay narinig kong nagsalita ito. Siguro ay sinabi ko na umano sa mama at papa niya na buntis siya. Kaya ako siya iniiwasan. Napatingin ako sa tiyan niya at naramdaman ko ang malusog na bata sa sinapupunan niya. Kaya dali-dali akong tumalikod at napabuntong hininga. Sinabi ko sa kanya na wala akong sinabi. Tsaka kailangan ko nang umalis gawa ng may gagawin pa ako. Sinabihan ako ni Ella na umalis daw ako. May nalaman lang daw ako kinahimuhian ko na daw siya. Ganun daw naman talaga ako. Sinabi kong hindi sa ganon. Pero ang sagot niya, bakit ko siya iniiwasan? Nang ganun-ganun lang. Alam niya umanong iba ako sa mga magulang niya. Pero akala niya umano'y kakampi niya ako. Bali lumalabas ang na wala akong pinagkaiba sa mga magulang niya. Na walang pakialam sa kanya. Hindi lahat ng katanungan may sagot. Kaya inumin mo na yung gatas mo at matulog. Nakakasama sa buntis ang magpuyat. Tugon ko. Habang hindi pa rin ako nakatingin sa kanya. At pigil na pigil sa sarili. Nakukonsensya man ako sa ginagawa ko at naaawa ko sa kanya. Wala akong ibang nagawa kundi ang magpatuloy na sa paglalakad at iwan siya sa silid niya.
Habang tumatagal kasi nakasama ko siya ay hindi ko maiwasang matakam sa kanyang dinadala. Isa pa'y hindi din ako nakakakain ng mga normal na pagkain kaya mas lalo akong natatakam sa dugo at lamang loob. Swerte na kung makakain ako ng sariwang hayop. 2 beses sa isang linggo. Madalas ay mga karning galing sa katayan ng nakakain ko. At malaki ang pagkakaiba ng lasa nun sa sariwa. Hanggang sa isang ating gabi, hindi ko na mapigilan ang pagkalam ng sikmura kaya lumabas na ako ng mansyon para magtungo sa manukang pinapatakbo ng amo kong lalaki. May kalayuan ito mula sa mansyon kaya minadali ko talaga ang kilos ko. Sinigurado kong walang ibang tao sa labas na pwedeng makakita sa akin. Mabilis akong nagtungo sa isang pwesto kung saan walang makakakita kapag kumain ako. Gutom na gutom ako. Dali-dali akong kumuha ng isang manok. Sinakal ko muna ito at hanggang sa mamatay. Bago sinakmal. Yun lang ang tanging paraan para maibsan ang gutom na nararamdaman ko sa lalamunan. Habang patuloy kong kinakain ang manok at nilalasap ang dugo nito, laking gulat ko nang biglang may tumapat na liwanag sa aking muka. Tumayo ako. Nakita ko si Ella. Hawak nito yung flashlight na tinapat sa akin. Nasundan ako. Kitang-kita niya kung paano ko kinakain ng hilaw ang manok at may dugo pa ang nagkalat sa mukha ko noon. Hindi makapaniwala ang ekspresyon na mukha niya. Kitang-kita kong naghalo ang takot at kabang nababakas nito. Sinabi ko magpapaliwanag ako. Habang nanginginig ang boses ko. Natatakot ako na ibulgar niya sa iba ang nasaksihan ko noon. Takot man, pero pinagpaliwanag ako ni Ella. Saglit pa akong napalingon sa paligid at napatitig sa kanya na mapansin kong kaming dalawa lang ang naroroon sa lugar na yon. Hindi ko alam kung bakit nang gabing ito ay tila ba mas lumakas ang pagiging aswang ko. Nakakarinig ako ng boses sa isipan ko na nag-uudyok sa akin na biktimay na ang buntis na nasa harapan ko noon. Sinasabi pa nitong wag na akong mag-aksaya ng panahon sa pagpapaliwanag at tapusin ko na kaagad ang babae. Gayong pareho lang naman ang kakalabasan. Walang makakapagsabi sa iba kapag nabiktima ko na ito. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga sandaling yon na talagang nag-uudyok sa akin na kainin ang sanggol sa mismong tiyan nitong alaga ko. Pero kahit ganun pa man, pinilit ko itong labanan. Mapapakamot na lamang ako sa aking sarili para makaramdam ako ng sakit at mapigilan ko ang katakamang nararamdaman ko ron. Binulyawan ako ni Ella at sinabing magpaliwanag ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay ko at ang tunay kong katauhan. Pero pinaliwanag ko din na hindi ako yung tipo ng aswang na pumapatay ng tao. Tanging mga hayop lang ang aking kinakain. At ni isang beses ay hindi pa ako nakakapanakit ng inosente. Sinabi ko din ang dahilan kung bakit ko siya iniiwasan na may kaugnayan sa kanyang pagbubuntis noon. Natatakot man akong baka hindi niya ako paniwalaan at kamuhian niya ako ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Yun ang katotohanan, Ella. Hindi ako masama kagaya ng iniisip mo. Nais ko lang din mamuhay gaya ninyo. Matagal bago siya nakasagot. Hindi ko din naman masisisi dahil kung siguro ay magkapalit kami ng sitwasyon. Maski ako ay magugulat kung may magtatapat sa akin na aswang. Isa pa'y alam kong kinamumuhian ng lipunan ng mga kagaya ko. Kung natatakot ka, aalis na lang ako dito sa inyong mansyon. Huwag mo lang akong ibuking sa mga tao. Ni minsan wala akong sinaktang inosente at panghawakan ko yung habang nabubuhay ako. Maya-maya ay sinabihan ako ni Ella. Bilisan ko na umano. Baka may makakita daw sa akin na kinakain ko yung pinakamalakas na manok panabong ng papa niya. Pabiro pa yon. Sinunod ko siya. Mabilis kong pinunasan ang bibig ko na may dugo nun. Saka naglakad pabalik sa mansyon. Bago pa man kami pumasok sa loob ng kanilang bahay, nangako itong wala siyang pagsasabihan ng totoo kong pagkatao.
Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil naiintindihan niya ako noon. Maski siya ay sinabi niyang mas mabuti munang iwasan niya rin ako para sa kaligtasan namin pareho. Ano? Buntis ka? Diyos ko, kang bata ka. Isang umagang rinig kong sigaw ng amo kong babae. Sino yung ama ng dinadala mo? Walang hiya kayo. Ano nilang sasabihin ng ibang tao? Dugtong ng amo kong lalaki nun. Humingi ng tawad si Ella. Nakiusap na patawarin siya. Mahal, wala tayong magagawa dyan na yan. Tugon muli ng mama niya na mababakasan na ng awa sa mukha nito. Ina! Mabilis na tawag sa akin ng amo kong lalaki. Kaya kaagad akong nagtungo papalapit sa kanila. Alisin mo sa harapan ko yung alaga mo kundi masasaktan ko yan. Galit niyang sabi sabay turo sa anak nitong halos maglupas ay nakakaiyak. Inalalayan ko na tumayo si Ella para dalhin sa kanyang silid. Nung una, hindi matanggap ng mga magulang niya na siya ay nagdadalang tao. Pilit na sinasabi ng kanyang ama na ipalaglag ang batang dinadala niya. Pero kalaunay wala na silang magawa at pinatigil si Ella sa pag-aaral. Minaigi ng mga itong manatili na muna sa bahay si Ella para maalagaan ng mabuti ang sarili niya. Isa pa'y pinangangalagaan din ng kanyang ama ang reputasyon ng kanilang pamilya. Tinanong ako ni Ella minsan kung ayos lang ba ako. Pwede ko naman siyang iwan sa silid kung nahihirapan ako noon. Ayos lang ako, ano ka ba? Trabaho ko to kaya dapat kong gawin to at baka tanggalin ako ng mga magulang mo. Kung mahal lang sana nila ako, ate, hindi ako aabot sa ganito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama sa bata yan. Ang mabuti pa magpahinga ka na lamang muna. Sabi ko, at iginaya na siya patungo sa higaan niya. Dahil sa ginawa nilang yon ay imbis na maiwasan ko si Ella ay tuluyan na kaming naging dikit nito. Ako ang inatasang mag-alaga sa dalaga. At sinabi pa ng amo kong wag na wag kong iwang mag-isa ito at baka tumakas, makipagkita sa nobyo niya. Kaya araw-gabi kami magkasama. Grabe ang pahirap nun sa akin. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkauhaw sa dugo, ay ang manok ng papa ni Ella ang aking pinagdidiskitahan. Yun nga lang, dahil sa masyado akong nakampante ay nahuli ako ng amo ko na kinakain ng manok niya. At doon na nagsimulang magkagulo sa buong mansyon. Sino kang tunay? Anong pakay mo dito sa aking pamamahay? Hindi niyo ba nakikita na pinapatay at kinakain ng lamang loob ng mga manok ninyo? Tanong din ng amo kong babae nun. Malamang, yan yung aswang. Kaya pala palagi kami nakakarinig ng wakwak dito. Kala namin dumadaan lang. Dito pala talaga nakatira. Galit na tugon ng iba pang manggagawa sa kadahilan ng sa kanila pala kinakaltas ng amo kong lalaki ang mga namamatay na manok. Patay niyan! Sigaw pa ng iba. Seryo, kunin mo yung baril sa silid ko. Utos ng amo ko sa isa niyang tauhan. Nakanang kamay niya. Naalarma ako at halos lahat ng trabahador ng mga amo ko ay nasa harap ko para saksiyan ang susunod pang mangyari. Pero nagulat ako nang biglang sumigaw si Ella. Humarang sa kanyang ama at sinabing huwag akong sasaktan. Umalis ka dyan! Hindi mo kilala ang nilalang na yan. Salot ang dala niyan dito sa lugar natin. Hayop pa lang ibinibiktima niya, bukas makalawa, pwedeng tayo na. Hindi nakinig si Ella sa ama niya. Hinarap niya ako at sinabing sa oras na harangin niya ang kanyang ama, ayun na ang hadyat na tumakas ako. Sinabi niya rin na may daan palabas sa kanilang hardin kung saan siya lang ang makakaalam. Pasigaw niyang sinabing tumakbo ako at wag na akong babalik doon. Niyakap niyang tatay niya, Sir Seth. Naguguluhan at natatakot man ay mabilis akong tumakbo patungo sa sinasabi ni Ella. Yung sekretong daan para makalabas sa mansyon nila. Nakita kong marami ang humahabol sa akin. Marami kasi talagang tauhan yung tatay niya eh. Narinig ko pang nagsisisigaw ang ama ni Ella na dapat mahuli nila ako at tiyak nilang hindi ako makakatakas nun. Bago pa ako makarating sa sinabi ni Ella na lagusan palabas, nakarinig na lamang ako ng isang putok ng baril.
Kasunod noon ay naramdaman kong masakit ang binti ko. Nang tingnan ko ito, nakita kong dumudugo yun. Tinamaan ako ng baril. At kung hindi ako nagkakamali ay si Sergio ang bumaril sa akin. Siya yung inutusan eh. Halos mapahiyaw ako sa sobrang sakit na nararamdaman. Iika-ika pero bago pa man nila ako maabutan, ininda ko ang sakit at natagpuan ko ang daan palabas. Pinilit kong maglakad kahit paika-ika. Makailayo lamang sa mansyon na yon. Nang makarating ako sa may masukal na kakahuyan, sa tindi ng pagkatama ng bala ng baril sa binti ay napasandal na lamang ako sa isang puno habang iniinda yon. Sobrang dami ng dugong umaagos mula doon. Sa palagay ko na mga oras na ito ay katapusan ko na talaga. Batid ko kasing patuloy pa rin akong hinahanap ng mga tauhan ng amo ko. At sa dami ng dugong na wala sa akin, tiyak kong hindi na ako magtatagal pa.